Magandang gabi sa lahat mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon Diyos at abutin tayo sa lahat ng ating mga pangailangan sa araw-araw ng ating buhay dito sa ating mundong kinagalawan. Kaya salamat sa ating Panginoon at binigyan ulit tayo ng pagkakataon na makapakinig ng salita ng ating Panginoong Hesus. Bago tayo mag-umpisa, tayong lahat ay dumalangin sa ating Panginoon. Let's bow our head and close your eyes. Yes, Lord. Dakilang Diyos, muli magkapasalamat kami sa iyo at sa araw na ito ay pinagpala mo kami, inabot mo ang bawat isa at nandun ang protection mo, ang pag-iingat mo, ang pag-guide mo sa lahat ng iyong mga anak na sa lahat ng sumasampalataya sa iyo. Amen. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa walang hanggang pagmamahal mo sa mga taong sumasampalataya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O God. Pagpalain mo ang iyong salita naming pag-aralan sa gabing ito at pagpalain mo yung mga anak sa kanilang mga tahanan. Maging ang lingkod mo, Diyos, punasan mo na ng banal mo langis at pagpalain mo yung salita naming pag-usapan ngayong gabi sa kakatibay ng aming pananampalataya, Panginoon. Sa iyo palagi ang papuri, pasalamat at pagsamba. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, lahat ng magsabi, Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon, sa kanyang kabutihan. At ang topic natin ngayong gabi na ibinigay ng Panginoon sa ikakalakas ng ating pananampalataya ay ang pananampalatayang makakapagligtas. So, salamat sa ating Panginoon dahil hindi porket nananampalataya ka ay maligtas ka. Hindi porket naniniwala ka sa Diyos ay maligtas ka. Hindi porket naniniwala ka na mayroong Diyos sa langit ay maligtas tayo. So dapat maintindihan natin kung ano ba ang pananampalatayang makakapagligtas. So lahat may pananampalataya. Kahit ang kaaway ng ating Panginoon ay may pananampalataya. Nananampalataya siya na iisa lang ang Diyos. Amen. Diba si David, mga kapatid, sa pasimula pa lang, kasama niya na ang Panginoon. Kaya si David ay may pananampalataya. Kaya ang ating pag-aaral ngayong gabi, ang pananampalatayang makakapagligtas. Dahil hindi porket manampalataya tayo ay maligtas, mga kapatid. Kaya alamin natin kung ano ba ang pananampalatayang makakapagligtas. Even kahit ang mga kriminal ay may pananampalataya. Amen. Kahit ang mga masasamang tao ay may pananampalataya. Kahit na ang mga religious group may pananampalataya. Kahit na yung mga aktivista ay may pananampalataya. Even Satan ay may pananampalataya. Ibig sabihin kapag may pananampalataya ka, maligtas ka ba? May katanungan, kaya dapat alamin natin kung ano ang pananampalatayang makakapagligtas. Amen. So mga kapatid, tingnan natin ang mensahe ng ating Panginoon. Doon sa Romans chapter 1, verse 16 hanggang 17, ito ang nakasulat, mga kapatid. Sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Meaning, mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon dapat wag nating ikakahiya. Dapat ipagmalaki natin na tayo ay mga Kristiyano. Ipagmalaki natin na ang salita ng Diyos o ang Biblia ay pinunasan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Sa lahat ng mga aklat,
ito lamang ang nagsasabi ng buong katotohanan, ang Biblia. Sapagkat ang Biblia doon sa Old Testament, daliri mismo ng Diyos ang sumulat sa 2 tapyas na bato upang isulat niya ang 10 kautusan na dapat na gawin o hindi gawin ng mga tao. Amen. Mga kapatid, kaya nilagay ng Panginoon ang kanyang salita upang may payag niya ang kanyang damdamin sa mga tao, maging ang masama at maging ang kabutihan, para malaman natin kung ano ang susundin natin. So dapat hindi natin ikahiya ang ebanghelyo ng ating Panginoon, sapagkat ang ebanghelyo ng Diyos ay nagtuturo kung paano maligtas ang sangkatauhan. Amen. So ito ang ating pattern. Kung ang mga nagmamining o naghahanap ng mga ginto, may mga mapa sila para makita nila ng madalian kung saan may maraming mga ginto. Ngayon mga kapatid, kung ang langit ang hahanapin mo, hindi mo mahanap yan sa encyclopedia. Hindi mo mahanap yan sa mga sa aklat ng mga estudyante o sa DepEd mga kapatid. Mahanap mo yan walang iba kundi sa Biblia. Amen. Kaya dapat mahalin natin ang salita ng Diyos. Ito ang makapagliligtas sa ating mga kaluluwa. Dahil kung wala ang salita ng Diyos, saan kaya tayo patutungo? Saan kaya tayo pupunta? Dahil ang salita ng Diyos nagtuturo sa atin na may Diyos sa langit na nagmamahal sa tao. Amen. So, ang sabi ni Pablo sa taga-Roma, hindi niya ikinaya. Dati kinapupuutan niya ang mga taong tumatawag sa pangalan ni Jesus. Pero nung tinawag siya ng ating Panginoon at nalaman niya ang pananampalataya, iniba ng ating Panginoon yung kanyang paniniwala at nasumpungan niya na mahal pala siya ng ating Panginoon kung bakit siya tinawag ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. At nung makilala ang ating Panginoon, isinulat niya mga kapatid na hindi niya ikinahihiya ang salita ng Diyos. Huwag mo ikahiya na Kristiyano ka. Huwag mo ikahiya na magdala ng Biblia. Amen. Huwag mo ikahiya ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ipagmalaki mo ang salita ng Panginoon dahil sa pamamagitan nito, ikaw at ako ay nakasumpong ng kaligtasan. So huwag natin ikahiya. Ito ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Sa magitan ng salita ng Panginoon, nakikilala natin kung sino ang makapangyarihang Diyos. At kung sino ang kaaway ng Diyos. At kung sino ang anak ng Diyos. At kung sino ang anak ng dyablo. Amen. Dito natin mababasa. Ang sabi sa John chapter 8 verse 44. Mga kapatid, kayo'y sa inyong amang dyablo. So, kung mayroong anak ang Diyos, ang dyablo man ay mayroon ding anak. Kaya magkahiwalay sila. Kaya yung preaching ko nung nakaraang Sunday, generic Christians mga kapatid. May dalawang uri ng Kristiyano. Una mga kapatid, ang generic Christian, nakikita natin na pilit silang sumasampalataya sa kanilang Panginoon. Halos hindi sila nag-absent kapag araw ng Sunday dahil gusto nilang maligtas. Pinipilit nilang makilala ang Panginoon. Pinipilit nilang maligtas. Pero tandaan natin, bakit hindi nababago ang kanilang mga buhay at bakit hindi sila tumatanggap ng Espiritu Santo at bakit hindi sila nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon. Pilit nilang gustong baguhin ang kanilang mga buhay, pero bakit hindi nila magawa? Ito lang ang masasabi ko sa inyo mga kapatid. Dahil hindi nila kilala ang kanilang Diyos na sinasamba. So, yan ang generic Christian. Ang branded na Christian mga kapatid,
Ito yung tumatawag sa iisang Diyos. At maliban sa Panginoong Hesus ay wala ng ibang Diyos. Amen. At ang Diyos niya ito na nakilala natin, na nagbago sa buhay mo, na nagbago sa buhay ko, na nagbago sa buhay natin, ito ang tunay na mga Kristiyano, mga branded na Christian, baptized in Jesus' name, binautismuhan sa Espiritu Santo at apoy, at lumalakad sa kalooban ng Diyos at mayroong kabanalan. Amen. Ito yung mga branded na Christian. Kaya nakita natin na ang sabi ni Pablo, huwag nating ikakahiya ang Ebanghelyo sapagkat ito ay salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay ipinarating sa atin para malaman natin ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa tao. Para malaman natin ang kalooban ng Diyos para ang tao ay maligtas. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians chapter 2 verse 8. Dito mga kapatid, salvation is through faith. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. So ang sabi ko kanina, hindi porket may pananampalataya ka ay maliligtas. Isay natin. Ephesians chapter 2 verse 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang pananampalataya ay hindi pala nagbuhat sa atin. Ang pananampalataya ay hindi nagbuhat kay pastor na nangangaral ng salita ng Panginoon. Ang pananampalataya ay hindi nagmula ka kanino mang tao. Ang pananampalataya pala ay nagmumula sa Diyos. Amen. Sapagkat sa biyaya tayo'y nangaligtas. Sa biyaya, mga kapatid, sa grasya ng ating Panginoon. Biyaya itong bigay sa atin ng Diyos, ang kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay para lamang sa kanyang bayang Israel. Doon lamang nakapokus ang Panginoon sa kanyang bayang Israel para ito ay maligtas. Amen. Pero ang isang bahagi ng Israel, dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, ay naputol sila sa puno. Bumagsak ang isang sanga. At nang bumagsak ang isang sanga, tayong mga hintil ay ikinapit ng Diyos doon sa puno. Amen. Kaya huwag tayong dapat magmalaki, magmayabang. Habang nabubuhay tayo mga kapatid, ito lang ang sasabihin ko sa inyo, lalo kang magpapakumbaba sa presensya ng Diyos. Amen. Dahil ikinapit lang tayo. Tayo ay nasa panahon ng grasya. Kaya ang grasya na natatamo natin, huwag nating sasayangin. Amen. Huwag nating kakalimutan na tayo ay walang bahagi sa kaligtasan. Maliban na lang naputol ang isang bahagi ng Israel. Kaya tayo ay ikinapit doon para tayo ay maligtas sa pamamagitan ng grasya. Amen. Kaya dapat tayo ay kinapit lang, tayo ay nilagay lang doon. Huwag tayong magmamalaki. Huwag tayong magmamayabang. Ang gagawin natin mga kapatid ay lagi tayong magpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Lalo tayong magpapakabait. Ito lang ang ating na maisusukli. Pero ang magmalaki, huwag, ang sabi ng nakasulatan, huwag kang magmamalaki. Amen. Dahil tayo ay hindi mga puro mga Israelita. Tayo ay mga hintil, mga makasalanan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, tayong lahat ay naligtas. Kaya ang pananampalataya, ito ay bigay ng Diyos. Hindi ito bigay ng tao. Dahil kung hindi nagbigay ang Diyos ng pananampalataya, kahit anong gawin natin na lumapit sa Panginoon, hindi maaari. Dahil ang pananampalataya ay ang paglapit natin sa ating Panginoon. Amen. So kailangan nating ingatan ang pananampalataya mayroon tayo ngayon. Dahil ang pananampalataya, mga kapatid, bigay ng Diyos
para sa ikakaligtas ng bawat sumasampalataya sa Kanya. Dito sa Hebrews chapter 11, Hebrews chapter 11 verse 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Amen. Kung wala daw tayong pananampalataya, ay hindi tayo maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat ang bawat sumasampalataya sa Diyos o lumalapit sa Diyos, dapat sumampalataya tayo na mayroong Diyos sa langit. Amen. At ang Diyos na ito ay nagmahal sa atin. Ang Diyos na ito ay nag-alay ng buhay para tayo ay magkaroon ng bahagi sa Kanyang kaharian na Kanyang hinihanda. Amen. Kaya dapat tayong lumalapit sa ating Panginoon, dapat sumampalataya tayo sa Kanya. Pero sa panahon ng crisis, mga kapatid, na sinasabi natin, meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Pero sa panahon ng crisis, nasaan ang pananampalataya natin? Minsan nagtatanong tayo sa ating Panginoon, bakit nangyari sa atin ito? Bakit nangyari sa atin yung nawalan tayo ng trabaho? Dahil kung may pananampalataya ka, meron ka man trabaho o wala, dahil naniniwala ka na hindi makukulang ang Diyos sa iyo, dahil sa pananampalatayang yan, hindi mo tatanungin ang Panginoon at hindi ka magdadoubt sa iyong pananampalataya. Amen. So bakit ka nagdadoubt? Ano ang dahilan? Nagwe-wave ang iyong pananampalataya sa Diyos. Right. So lahat tayo, mga kapatid, mayroong ganyang attitude o ganyang ugali. Pero wag nating kalilimutan, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayong lahat ay naligtas. Kaya sa panahon ng crisis, may crisis man o wala, yung pananampalataya natin sa Panginoon dapat hindi nauuga. Amen. Dapat hindi nawawala. Parang ano lang yan, mga kapatid, parang isang kastilyo sa buhangin. Ang pananampalataya natin dati, mga kapatid, ay nakabase sa mga larawang inanyuan, ang mga Diyos-Diyosan. Kapag sumampalataya ka sa mga Diyos-Diyosan, ang bahay mo ay para itinayo mo sa mga buhangin. Right. Nagtayo ka ng mansyon, nagtayo ka ng templo, nagtayo ka ng kastilyo, pagdating ng unos o ng bagyo, nawawasak at nasisira ito. At nagiging malaki ang damage, mga kapatid. Kung magtatayo ka ng bahay sa isang pundasyon na puro lamang buhangin at napakalaki ng iyong ginastos, at sa panahon ng bagyo, ito ay nasira. Luging-lugi ka. Napakalaki ng ginastos mo ay sa isang bagyong dumating ay nasira at nawasak. Ito yung mga pananampalataya sa mga Diyos-Diyosan. Pananampalataya sa mga pera. Inuuna ang pera bago ang Diyos. Inuuna ang sarili bago ang Diyos. Dapat unahin natin ang Diyos bago ang sarili. Unahin ang Diyos bago ang pamilya. Unahin ang Diyos bago ang pagkain. Sapagkat kapag inuna mo ang Diyos, ang lahat ng kinakailangan natin ay ibibigay ng Diyos. Amen. So ganyan ang pananampalataya sa mga Diyos-Diyosan. Nagtayo ka ng kastilyong buhangin, ng isang kastilyo sa buhangin. Pero ang tunay na pundasyon ng ating pananampalataya ay ating itinayo ang ating gusali, na ang patibay nito ay walang iba kundi ang mga bato. Yung pundasyon niya ay hanggang sa ilalim ay puro bato. At kapag nagtayo ka ng bahay ng pundasyon mo ay bato, kahit may bagyo, kahit may tsunami, kahit na may mga lindol, hindi mawawasak ito. Bakit? Sapagkat ang bahay mo ay naitayo sa ibabaw ng bato. Amen. So, sino ang bato? Sino ang pananampalatayang yan?
ang pananampalataya natin walang iba kundi si Kristo. Dahil kapag si Kristo ang ating pananampalataya, siya yung ating sandigan, siya yung ating batong sinasandigan. Kahit may bagyo, kahit may unos, mga kapatid, hindi ka mauuga dahil si Kristo ang pundasyon ng ating pananampalataya. Amen. So, dalawa yan. Kaya ang sabi diyan, kapag lalapit ka sa Diyos, dapat sumampalataya kang may Diyos para ang Diyos ay malugod sa atin. At kapag ang Diyos ay nalugod sa atin, mga kapatid, hilingin mo kung ano ang gusto mo at ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Salvation is through faith. Amen. Only through faith in Jesus Christ. Wala nang ibang sasambahin. Wala nang ibang dapat na napupurihin at paglilingkuran. Dito sa Acts chapter 16, Acts chapter 16 verse 31. Only through faith in Jesus Christ. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So, ang sabi niya, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Tingnan natin, mga kapatid, kapag sumampalataya ka at doon ka lang nananalig at wala kang ginagawa, sa paningin mo ba, sa tingin mo maliligtas ka? Ang pananampalataya na walang gawa, hindi ito makapagliligtas. Amen. Yung sinabi dito na, at kailan sinabi, manampalataya ka sa Panginoon Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Kung manampalataya ka at hindi ka sumunod sa kanyang kalooban, kahit may pananampalataya ka, hindi ka maligtas. Ang pananampalataya na walang pagsunod, hindi walang kaligtasan. Amen. Kaya ang ibang pananampalataya, mga kapatid, ito lang kanilang basihan. Ang sumampalataya ka lang daw sa Panginoon, maligtas ka na. Kahit wala ka nang gagawin. Hindi nagtatapos ang kaligtasan sa pananampalataya lamang. Amen. Dahil ang pananampalataya, ang kasama niyan ay obedience. Pagsunod sa iyong kaligtasan. Halimbawa, naniniwala ka na kapag kumain ka ng kanin, mabubusog ka. Na yun ang paniniwala mo. Pero kung hindi mo gagamitin ang iyong kamay para ilagay ang kanin sa bibig mo at hindi mo nguyain, hindi ka mabubusog. Amen. Kailangan gagawa ka para mabusog ka. Ano yon? Kailangan gamitin mo ang kamay mo. Ikuha mo sa kanin, ilagay mo sa bibig, nguyain mo, at bahala na yung iyong bituka doon na magtunaw at yung protina, sustansya ilagay sa iyong katawan para lumakas ka. Ganyan ang pananampalataya. Dapat may gawa. Hindi sumampalataya ka lang, maligtas ka. Wala kang makikita na sumampalataya at naligtas ka. May gagawin ka para sa iyong kaligtasan. Amen. May gagawin ka para sa iyong pananampalataya. May gagawin ka para ka mabuhay. Dahil kapag nakita may pagkain dyan, kung hindi mo kakainin, hindi ka mabubuhay. Kailangan kumilos ka. Kailangan magtrabaho ka para mabuhay ka sa mundong ito. Amen. So, hindi lamang pananampalataya, mga kapatid. Doon sa Galatians chapter 2 verse 16. Galatians chapter 2 verse 16. Bagamat naalaman ng tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tayo rin ay nagsampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi ariing ganap ang sinumang laman. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. That's right. Dahil ang nasa ilalim ng kautusan ay sinusumpa.
Wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi tayo ay nasa grasya. Nasa grace period na tayo. Wala na tayo sa kautusan o sa law. Kaya ang sabi ng Bible, mga kapatid, walang nakasunod sa 10 commandments. Amen. Walang nakasunod yan. Dahil kapag diyan ang yung basihan ng pananampalataya mo, hindi mo yan mape-perfect. Kaya nga sinabi ng Panginoon doon sa binata na ipagbili mo ang lahat ng iyong kayamanan at sumunod ka sa akin at maliligtas ka. O ang sabi niya, nagawa niya daw ang lahat ng bagay, pero yung ipagbili ang kayamanan para mahalin, ibigay sa mga nangailangan, hindi niya ginawa. Amen. So hindi siya naligtas. Kaya ang kautusan nasa ating ng likuran, wala na sa ating unahan. Dahil sa Old Testament, ang kautusan ay nangunguna sa atin. Kailangan mo talagang sundin ang 10 commandments na sa unahan natin dati. Pero nung magkatawang tao ang ating Panginoon, at sa magitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, sa magitan ng pagpatak ng kanyang dugo sa lupa, nasa ilalim tayo ng grasya at wala na sa ilalim ng kautusan. At kapag si Kristo ang nangunguna sa atin, mga kapatid, wala tayo sa ilalim ng kautusan. Dahil ang kamatayan ng Panginoon ay grasya. Grace yun. Pagkain ng ating spiritual. Buhay natin, mga kapatid. Kaya kapag ang Panginoon nangunguna sa atin, sinusundan natin si Kristo, wala tayo sa ilalim ng kautusan. Ang kautusan ay wala sa unahan natin, kundi si Kristo na sa unahan natin. Nasaan ang kautusan? Nasa likuran na natin. Amen. Dahil kapag sumunod tayo kay Kristo, ang lahat ay nandoon na. Nasa Kanya na ang lahat. Kaya wala tayo sa ilalim ng kautusan. Kaya ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. Saving faith includes obedience. Ibig sabihin, ang kaligtasan ng ating pananampalataya kasama ang obedience. Kasama ang paggawa. Kasama ang pag-comply sa Word of God. Hindi sumampalataya ka lang, maligtas ka na. Hindi yon, mga kapatid. Huwag mong paniniwalaan yun. Saving faith includes obedience. Amen. Kailangan gagawa ka. Kailangan susunod ka. Sa Acts chapter 6, verse 7. At lumago ang salita ng Diyos at dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad at nagsitalima sa pananampalataya ang lubhang maraming saserdote. Amen. Hindi lamang unbeliever yung mga naligtas, pati ang mga saserdote, yung mga priest, mga pare, ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. O baka sabihin nyo, mga kapatid, lahat ng saserdote ay laban sa Panginoon. Nabasa natin, lubhang maraming saserdote ang nanampalataya sa Panginoon. Nagsitalima, sumunod, may pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga ibang saserdote doon, mga kapatid, namangha sa karunungan ng Panginoon. Namangha eh. Dahil hindi nakapag-aral ang Panginoon, pero napakatalino. Sila nag-aral ng law o ng batas para sa pananampalataya, mga kapatid, pero wala silang karunungan pagdating sa harapan ni Kristo. Kaya namangha sila eh. At nung namangha sila, sumunod sila sa Panginoon sa magitan ng pananampalataya, at silang lahat ay naligtas. So maraming mga saserdote ang naligtas sa panahon ni Jesus Christ dahil naniwala sila
sa ating Panginoon. Dapat gagawa tayo. Romans chapter 1 verse 5. Ang sabi dito, nasa pamamagitan niya ay tinanggap namin ang biyaya at pagkaapostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Amen. Kaya walang dapat na ibang itatanyag ng pangalan. Ang Ama ay hindi pangalan. Ang Anak ay hindi pangalan. Ang Espiritu Santo ay hindi pangalan. Yan ay mga titulo lamang sa Matthew 28:19. Yan ay mga titulo, hindi yan pangalan. Ang sabi sa Colossus, mga kapatid, anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyo sa pangalan ni Jesus, hindi sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, hindi doon. Pero bakit maraming gumagamit niyan? Dahil hindi nila naiintindihan ang gospel ng Panginoon. Amen. Hindi nila naunawaan ang salita ng Diyos. Hawak sila ng Bible. Mangaral sila doon. Pero ang Matthew 28:19, hindi nila naiintindihan. That's right. Ang Ama ay hindi pangalan. Ang Anak ay hindi pangalan. Lalo na ang Espiritu Santo ay hindi pangalan. Kaya sabi ni Pablo, sa magitan ng kanyang pangalan, sa pangalan ni Jesus, silang lahat ay nanampalataya sa Diyos. Amen. Kaya ang kaligtasan ay sa magitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. Amen. Wala nang ibang gagamitin. Walang ibang pangalan na gagamitin. Wala kang makukuha na supporting verse ng Matthew 28:19. Wala kang makitang supporting verse. Wala, mga kapatid. Pero ang baptism in Jesus' name, maraming mga supporting verse. Amen. Kaya yan dapat ang ipangalan ninyo. Ang kaligtasan ay walang iba kundi sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Wala nang ibang kaligtasan maliban sa Panginoon. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, na sa magitan niya tinanggap namin ang biyaya. Sa pamamagitan ni Kristo, tinanggap nila ang biyaya, grace. Dahil ang kamatayan ng Panginoon ay grasya. Paano mo makain ang isang buhay na kalabaw na hindi mo muna siya patayin? Paano mo makakain ang manok na hindi mo muna siya papatayin? That's right. Paano mo makakain ng palay kung hindi mo muna siya bunutin sa kanyang ugat at para may saing? Kung hindi namatay ang Panginoon, paano natin makakain ang kanyang katawan na kanyang sinasabi? Paano tayo magkakaroon ng kaligtasan kung hindi siya namatay? Maliban sa kanyang kamatayan, tayong lahat ay naligtas. Amen. Yan ang pinaka-essence, ang logic ng kaligtasan. Hindi mo makakain ng mga hayop kung buhay ito, kailangan mo munang patayin, katayin, at lutuin, at kapag kinain mo, makakasurvive ka, lalakas ka, mabubuhay ka. Amen. Ganon din ang kamatayan ng ating Panginoon. Kung hindi siya napako sa krus, ikaw at ako, wala tayong kaligtasan. Walang grasya. Dahil hindi na kayang tubusin ang kasalanan ng tao sa magitan ng dugo na mga tupa, mga kambing, mga inakay, mga kalapate. Hindi kayang tubusin. At titiyakin ko sa iyo, hindi mo kayang bilhin ang mga ito kung magkakasala ka. That's right. Araw-araw tayo nagkakasala. Bili ka ng bili niyan. At kapag naubos yan, ano pa ipanghandog mo. Pero yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, minsan lamang ginawa ito. Pero ang bisa nito ay magpakailan-kailan pa man. Ang bisa ng ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. So, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng
pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Amen. Yon. Kaya sa Romans chapter 16, verse 26. Romans chapter 16, verse 26, mga kapatid. Datapwat nahayag na ngayon at sa pamagitan ng kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. Amen. Meaning, mga kapatid, nahayag ang ginawa ng Panginoon sa buong daigdig. Nahayag ang kanyang ginawa nung siya ay nagkatawang tao. At nung siya ay ipako sa krus, nahayag Amen. ang kanyang ginawa. At marami ang sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At maging ang mga saserdote o yung mga priest sa panahon na yon, sumampalataya sa ating Panginoon. At sila man ay nanalig para sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. So wala kang ibang tatawagan. Walang iba kang sasambahin. Wala kang ibang paglilingkuran maliban kay Kristo. Amen. Dahil si Kristo ang nagdanas ng kahirapan. Si Kristo ang sinugatan. That's right. Si Kristo ang nagbigay ng kanyang buhay. Si Kristo ang napako sa krus. Pero bakit ipinapangaral mo ang ibang Diyos at hindi si Kristo? Siya ang naghirap para maligtas ka. Siya ang naghirap para maligtas ako. Pero bakit iba ang pinapangaral mo? Nakakahiya. Si Jesus lamang gumawa niyan at wala na iba. Pero bakit iba ang dapat ang ipinangangaral mo at sinasampalatayanan mo yung nagbuwis ng buhay para ikaw at ako'y maligtas. Amen. Pero bakit marami ngayon mga humahawak ng Bible na hindi nila naintindihan, nanawaan ang nag-iisang Diyos. Ang gusto nila, may kasama pang Diyos ang ating Panginoon. Sinasabi sa Isaiah, wala nang ibang Diyos. Wala na. Kung itutuloy natin dito sa Romans chapter 16 hanggang 26 hanggang 27, sa iisang Diyos, iisa. Sa isang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Hesukristo na sumakanya ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Iisa lang ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Wala siyang kasamang Diyos. Pero bakit? Marami ang nagliligaw. Kaya nga, lagi nating babasahin ang Mateo chapter 7 verse 21. Hindi ang lahat ng tumatawag sa Panginoon, Panginoon maliligtas. Amen. Dahil hindi kayo sumampalataya sa Panginoon na siya lamang ang nag-iisang Diyos. Wala siyang kasama. Exodus chapter 20. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Bakit sinabi ng Diyos yan? Dahil ang Diyos ay mapanibukuin, Amen. matampuhin. Amen. Ang gusto niya, kung may sasambahin ka, siya lang at wala ng iba. Amen. So dapat malinaw. Paano mo mamahalin ang Diyos ng buong puso kung tatlo sila? Sige nga. Kung mayroon Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, at silang tatlo ay magkakahiwalay at magkakapantay, at sinabi ng kasulatan sa Mark, ano ang unang utos? Mamahalin mo ang Diyos ng buong puso. Paano mo mamahalin ang Diyos ng buong puso kung tatlo sila? That's right. Doon pa lang nagsisinungaling ka na. Mamahalin mo lang ang Diyos ng buong puso kung isa lang siya. Kung tatlo sila, paano mo siya mamahalin ng buong puso kung tatlo sila? Magkakapantay, magkakaparehas,
magkakapares walang hanggan? Sino ang uunahin mong sasambahin doon kung magkakapareha sila? Oh, sige nga. Sino ang unang mo tatawagin doon kung sasamba ka sa tatlong Diyos? Kaya, alisin mo na ang pananampalataya mo na ang Diyos ay Trinity. Walang Trinity sa Biblia. Walang Holy Trinity. Kaysa kang cover to cover, wala kang mabasang Holy Trinity, wala. Meron ka mabasa sa Bible, Holy One. Holy One, hindi Holy Trinity. Kaya ikaw na ganyan ang pananampalataya mo, magbago ka na habang nabubuhay ka pa. Titiyakin ko sa iyo kapag ganyan pananampalataya mo na mayroong tatlong Diyos, tatlong persona, hindi mo kilala kung sino ang Diyos na sinasamba mo. Amen. Kaya saving faith includes obedience. Dapat susunod tayo. Saving faith includes Acts 2:38. Kaya sabi ko kanina, hindi lang sumampalataya ka, maligtas ka. Basahin natin sa Acts chapter 2 verse, basahin mo natin yung 37. Ito ang logic, mga kapatid. Sa 37, nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Sino ang nagsabi? Ang mga taong nakapaligid sa mga apostol at sa mga alagad ni Jesucristo. Ano ang sabi nila? Mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sinabi ba ni Peter na magbaptize kayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo? Ganon ba ang sinabi ni Peter? Dahil nangailangan sila ng kaligtasan. At si Peter ba nung tinanong niya yan, hindi ba puspos ng Espiritu Santo? Hindi ba sila tumanggap ng Holy Spirit sa Acts chapter 2 na silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo ng Panginoon? Kaya may Holy Spirit ka ba, pwede kang magsinungaling? Ha? Kaya sinabi ng mga tao doon, ano ang gagawin namin? At doon sa 38, at sinabi sa kanila na Pedro, si Pedro, puspos ng Espiritu Santo. Amen. Hindi pwedeng magsinungaling si Peter. Amen. Tandaan niyo yan. Hindi pwedeng magsinungaling si Peter. Siya ay puspos ng Espiritu ng Diyos. At nung tumayo siya doon at sinabi niya sa 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo, magbautismo sa ano? Sa pangalan ni Jesucristo, sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Hindi. Nagsinungaling ba si Peter? Hindi. Dahil si Peter ay puspos ng Espiritu ng Diyos. Ang sabi, at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Bakit? Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Amen. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Right. Kung hindi ka baptized in Jesus' name, hindi mapatawad ang kasalanan mo. Amen. Hindi ka malinis. Kasama mo ang kasalanan mo. Ang water baptism in Jesus' name, nag-aalis ng mga kasalanan. Amen. Nakakapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi ka tatanggap ng Espiritu Santo kung hindi ka malinis ang kalooban mo. Amen. Hindi pwedeng maghari ang Panginoong Hesus sa puso na madumi. Kaya kailangan mabaptismuhan ka muna bago ka makareceive ng Holy Ghost. Pero may mga tao naman na sa pamagitan ng pananampalataya, nilinis ang kanyang puso sa magitan ng pag-repentance. At may mga nakalagay sa Bible na silang lahat ay hindi pa sila nabautismuhan pero tumanggap sila ng Holy Spirit.
Pero hindi maaari na tumanggap ka ng Holy Spirit. Hindi maaari hindi ka mabautismuhan. Kasi alam ng Panginoon, yung lahat ng tumanggap ng Holy Spirit, nabautismuhan sa pangalan ni Kristo. Amen. May mga ganyan. Kaya ang iba, nagkakamali sa mga doktrina nila. Kita mo, kahit na hindi nabaptize, may Holy Ghost. Mga kapatid, tandaan mo, walang tumanggap ng Holy Ghost sa Bible na hindi nabautismuhan sa pangalan ni Kristo. Wala kang mabasa. So ano ang sabi ni Peter? Magbautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. Sa pangalan. May gagamiting pangalan. Ang pangalan ni Kristo. Sapagkat ito, ang pangalang ito ibinigay sa silong ng langit para ang tao ay maligtas. Jesucristo, mga kapatid. Kaya kailangan natin ang pagsunod, pag-comply sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi lamang through faith, you are saved. Hindi, mga kapatid. Yung pananampalataya mo, gawan mo. Gumawa ka. Magpabautismo ka sa pangalan ni Kristo. Amen. Mark chapter 1 verse 15. Mark chapter 1 verse 15. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at magsampalataya sa Ebanghelyo. Kanino tumutukoy ang Ebanghelyo? Di ba kay Jesucristo? Sa Kanya tumutukoy ang gospel. Sa Kanya ipinapangaral ang gospel. Amen. Sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid. At naganap na eh. Ano yung naganap? Nung sa Acts chapter 2 verse 8, nung nagkakatipon ang lahat ng mga apostol, kasama si Maria, naganap ang Ebanghelyo. Naganap na ang panahon at malapit ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi. Naganap na. At patuloy na magaganap sa huling kapanahunan. Malibang magpabautismo ka sa pangalan ni Kristo, hindi ka maligtas. Hindi, mga kapatid. Sa Mark chapter 16, verse 16. Eto, saving faith includes Acts 2:38. Dapat meron kang experience ng Acts 2:38. Mark chapter 16 verse 16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Amen. Sinabi ba dyan na ang sumampalataya maliligtas at mabautismuhan? Hindi, mga kapatid. Malinaw ang sinabi ni Pablo sa Mark chapter 16 verse 16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan magkasama. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Amen. Hindi sinabi sumampalataya ka lang, maligtas ka na. Ang pananampalataya includes obedience. Amen. Susunod ka sa pananampalataya mo. Kaya nga sabi sa Mark 16 verse 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maligtas. Amen. Ito ang pananampalatayang makakapagligtas. Ito, mga kapatid. Kaya sa atin, mga Kristiyano, magpasalamat tayo sa ating Panginoon dahil binuksan ng Diyos ang ating kaisipan upang maunawaan natin ang Kanyang gospel. Amen. Ang Kanyang salita. Yung mga apostol nung kasama ng Panginoon, hindi nila naintindihan. Pero nung umakit ang Panginoon sa langit, mga kapatid, binuksan ng Diyos ang kanilang kaunawan at nalaman nila, naunawaan nila ang Ebanghelyo ni Kristo. Malibang buksan ng Panginoon ang isipan mo
sa kanyang ebanghelyo, hindi ka maligtas. Amen. Pero ngayon, napakinggan mo ito. Sumampalataya ka, nabuksan ang kaisipan mo, huwag mo isara. Patuloy na buksan mo sa gospel ng Panginoon ang iyong pananampalataya Amen. sa Kanya. Hindi lamang sumampalataya ka para pagpalain ka, hindi. Hindi lamang yung maghintay ka, humingi ka ng nanalangin ka sa Diyos, tapos hindi ka gumawa, hindi ka pagpalain ng Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos, hindi tayo tinuruan ng Panginoon na maging tamad. Kung ano ipinalangin mo, kumilos ka, gumawa ka, at susunod ng pagkapala. Hindi tayo ginawa ng Panginoon maging tamad. Kumilos kayo. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, ang ayaw magtrabaho, huwag din naman kumain. Amen. Kaya kapag humiling ka ng trabaho, gumawa ka, at huwag kang maghintay. Dapat kikilos ka. Gawin mo yung iyong pinalangin. Magpakumbaba ka. Huwag mong silang hintayin na tumawag sa iyo para makapagtrabaho ka. Dapat ang gagawin mo kapag humingi ka sa Diyos, gumawa ka, dumalangin ka. Kaya nga, ang ating pinag-usapan, ang pananampalatayang makakapagligtas. Maraming mga tao may pananampalataya. Kahit na mga generic Christian, may pananampalataya. Tingnan niyo mga kapatid, ang mga generic Christian. Yung mga sumasamba sa mga Diyos na hindi nila kilala. Yung Trinity. Mula sa kanilang pagkabata hanggang sa kanilang pagtanda, sinisikap nilang maligtas. At nagsusumikap sila na makapagsamba sa kanilang mga Diyos na hindi kilala. Pero hanggang sa kanilang kamatayan, mga kapatid, hindi nila alam ang kanilang patutunguhan. Dahil hindi nila kilala ang kanilang Diyos na sinasamba. Pilit mang baguhin nila ang kanilang mga buhay, pero hindi mabago-bago ang buhay nila. Bakit? Hindi nila kilala ang kanilang Diyos na sinasamba. Amen. Pero ang mga branded na Christian, yung sumasamba sa isang Diyos, sa magitan ni Jesucristo, lahat ng sumampalataya sa Panginoon, dahil kilala natin siya, nababago ang buhay natin araw-araw. Kaya kapag ang isang mananampalataya, hindi nabago ang kanyang buhay, may diferensya sa iyong pananampalataya. Tingnan mo mga kapatid, kahit ang mga Katolik, lagi na lang nasa simbahan. Kahit na magkapasko, nandun sila. Kompleto yung kanilang, yung simbang gabi. Kompleto. Pero nabago ba ang buhay nila? Hindi. Bakit? Hindi nila kilala ang Diyos na kanilang sinasamba. Amen. Pilit man nilang sumampalataya sa Panginoon. Pero pag hindi nila kilala ang Diyos, kahit anong gawin ng pagbabago, hindi mababago ang buhay mo. Maliban kung kilala mo ang Diyos na iyong sinasamba. Amen. Sa akin mga kapatid, kung hindi nagpayag ang Panginoon sa akin, hindi mababago ang buhay ko. Kahit na sarili ko, wala na talagang pagbabago. Pero nung tinawag ako ng Panginoon mga kapatid, nabago ang buhay ko. Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon. Ang ating topic ay ang pananampalatayang makakapagligtas. Praise God! Kaya alam ko sa gabi ito mayroon tayong natutunan at mayroon tayong nanawaan sa salita ng ating Panginoon. So, salamat sa mga nanood, sa lahat sa mga sumusubaybay sa gawain ng ating Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon mga kapatid. At tayo ay dumako, mayroon tayong prayer request, complete healing kay Olpiano Baltisa Jr. At ipanalangin natin magkaisa tayo mga kapatid na walang imposible sa Panginoon. Tandaan natin, walang imposible sa Panginoon, lalo na kung kilala natin siya. Walang imposible. Lahat ay kayang gawin ng ating Panginoon. Tayo lahat ay manalangin, ipanalangin natin si Olpiano Baltisa Jr. Dakilang Diyos, lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Nilapit namin si Brother Olpiano Baltisa Jr. Amen. Hinihiling namin sa mga oras na ito, Panginoon, ang iyong makapangyarihang kamay Yes, Lord.
Ipato mo sa kanyang katawang may karamdaman. Amen. At ibangon mo siya, Panginoon, Yes, Jesus. ayon sa iyong awa at habag kay Brother Olpiano Baltisa Jr. Amen. In Jesus' name, in Jesus' name, Jesus' name. receive your healing right now Amen. sa pangalan ni Jesus. Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Itatayo ka ng Panginoon sa banig ng karamdaman Amen. dahil makapangyarihan ng Panginoon. Ito ang kanyang ginagawa, pagalingin ang may mga karamdaman in Jesus' name. Amen. Praise In Jesus' name, complete healing Thank you. sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo lahat ay manalangin, mga kapatid, sa ating pagkatapos ng gawain ng ating Panginoon. At i-like, i-share natin ang mensahe ito ng Panginoon, ipaabot natin sa kanilang lahat. Amen. Tayong lahat ay yumukot, manalangin. Dakilang Diyos, Yes, Lord. salamat at nagpahayag ka sa magitan ng pananampalatayang makakapagligtas. Amen. Hindi lamang sumampalataya, kailangan ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Amen. At ang bautismo na gagamitin ay walang iba kundi sa pangalan ni Jesucristo, Amen. sapagkat walang ibang pangalan ay binigay sa silong ng langit para gamitin ang pangalang ito sa baptism in Jesus' name, sa makapagliligtas ng kaluluwa ng mga tao, Panginoon. Amen. Lahat ng nanood na nakinig sa kanilang matahanan, abutin mo sila, Yes, Lord. pagpalain mo sila, punasan mo sila ng banal mong dugo, Yes, Jesus. at ikaw magpala sa kanila spiritual, sa physical at maging sa financial. Amen. Ang salitang mong ito ay ilagay sa puso nila, maging sa kanilang kaluluwa, para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya at mabautismuhan sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Salamat, maging ang lingkod mo na ginamit, patuloy na bigyan mo ako ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Punasan mo ko ng banal mong dugo. Yes, Lord. At lagi ako mapuspos ng Holy Spirit Amen. kasama ang aking asawa at mga anak. Pagpalain mo kami, Panginoon. Takpan mo kami ng mayong pagmamahal at pagkalinga. Kaya't maraming salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Lord Jesus, pinupuri ka namin at pinasalamatan. To God be all the glory. In Jesus we pray. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. God bless you. In Jesus' name, ito ang iyong lingkod, Pastor Boy Austria, ng Jesus Christ Ministry Church. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Shalom everyone. In Jesus' name.